Magandang umaga, Blessed Church! Kamusta na po kayo? Please open your Bible to Psalm 100. Yan, meron po yung 5 verses lang. Babasahin po natin yan lahat. Okay, let's start. Psalm 100, a psalm for giving thanks. Verse 1, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us. We are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Last verse, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Ulitin po natin yung verse 5. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Sobrang ganda po ng mga words ng Psalm 100. Yan, maybe some of us this morning, merong mga iniisip, may mga gumugulo sa ating mga isip, or we are not peaceful, or may mga pinagdadaanan. Pero if we look at this, if we look to the Lord, we will see His goodness, His mercy, His faithfulness. Hindi po tayo mauubusan ng dahilan, ng reason para papurihan ng Panginoon. Kaya this morning, let's give thanks to Him through our singing, through our worshiping, through our praising, para po sa ating Panginoon. Sige po, let's pray. Panginoong kataas-taasan, marami pong salamat sa pagbibigay ng pribilehiyo, Panginoon, upang papurihan ka ngayong umaga ng sama-sama, Father God. Panginoon, Ikaw ay karapat-dapat papurihan. You are worthy, Lord. Hindi kami mauubusan, Panginoon, ng dahilan para papurihan ka, anumang pong pinagdadaanan namin sa aming buhay. This morning, Lord, may our worship, may our praise, may our singing, Lord, be honored to you, Lord. Bring glory to your name. Bless each one of us, Lord. Fill us with your spirit today, Father God. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's sing. Pinupuri ka namin, Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko'y
patuloy nating papurihan ng ating Panginoon, naway pahintulutan niya na ang lahat ng ating mga puso ay mamangha sa kanyang kadakilaan at katapatan sa ating buhay. Lord, we just wanna praise you, Lord. We just wanna lift our hands to you, Lord, to honor you, to bless your name, to thank you, God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O
Isang mapagpalang araw sa inyo, a blessed church. Dumako po tayo sa ating scripture reading. At ang babasahin po nating text for today is from the book of Colossians, chapter 3, verses 15 to 17. Again, Colossians chapter 3, verses 15 to 17. Gusto ko kayong anyayahan po na tumayo habang binabasa po natin ang salita ng Diyos. Tayo man po ay nasa kanya-kanyang tahanan. Let's all stand bilang pagpapakita po ng paggalang, mataas na paggalang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ito sa magandang balita, Biblia. Aklat ng Kolosas 3, 15 hanggang 17. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Nasa kabila, Panginoon, Lord, ng aming mga nagagawang mali, sa mga kasalanan, Panginoon, na hinahayaan naming manatili sa aming buhay, Panginoon, ikaw ay nananatiling kumakalinga, tapat na sa amin ay nagtuturo, nagtutuwid, at patuloy, Panginoon, na nagpapadaloy ng pagpapala sa aming buhay. O God, may we continue, Lord God, to stand on victory, ayon, Panginoon, sa ginawa ni Kristo para sa amin. Ano man po, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, ano man po, Panginoon, ang aming mga kinasasadlakan sa kasalukuyan, may it not lead us, Lord, to do bad things or to do evil in your sight. Bagkus, Panginoon, lalong maging matibay, Panginoon, sa amin yung pagnanais na ikaw ay luwalhatiin sa aming mga salita, sa aming mga gawa, at maging sa aming mga isipan. Thank you, Lord God, for the wonderful songs we sang today. And thank you, Lord God, for the opportunity of hearing your word once again, O God. This is all we need in our lives, Lord. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming sinusuplayan ng pagkain para sa aming mga kaluluwa upang panatilihing buhay ang aming mga kaluluwa, Panginoon, kay Kristo. Salamat po, Panginoon, sa gracious na opportunity na mayroon kami ngayong araw na ito. Panginoon, nagpapasako po kami sa inyong gustong sabihin at turuan niyo po kami, Panginoon, maging kaparaanan ito, Panginoon, para masuri namin ang aming mga sarili nang sa gayon kami ay makapamuhay, Panginoon, ng naayon sa aming katawagan. Purihin ka, Panginoon, itanghalang iyong pangalan sa A Blessed Church at sa bawat simbahan, Panginoon, na nagtatanghal, Panginoon, patuloy sa iyo, Panginoon, at nananalig, Panginoon, sa kaligtasang makukuha lamang kay Kristo. We give you all glory and praise today, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Yan. Magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa Book of Colossians. Today, nasa part 15 na po tayo ng ating sermon series entitled Christ Alone, o yung a sermon series on Colossians. So meron na lang pong 3 sermon na natitira patungkol po sa Book of Colossians, and then we will move on to another sermon series. Surprise po muna, pero most likely ano po, no, yung aking ipinangako po, malamang sa malamang tayo po ay magsusuri, mag-aaral sama-sama patungkol sa Book of Revelations, and that is being prepared, no, at the moment. Now, the specific title of our sermon for today is Our New Nature in Christ, ang ating bagong kalikasan kay Kristo. Sino po sa inyo ang nabaptize na? Hindi ko man po kayo nakikita, pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay, no? So we respond naman sa Panginoon in everything na, right at this moment, na nakikita tayo ng Panginoon. So kung kayo po na-baptize na, siguro isa sa mga maaring naaalala nyo na sinabi ng pastor nung kayo ay
inilubog sa tubig, ay humayo kayo sa inyong bilang bagong nilalang kay Kristo. Usually sinasabi po yan sa bandang huli, no? So humayo kayo bilang isang bagong nilalang kay Kristo. Kasi po, nung tayo po inilubog doon sa tubig ng bautismo, kasama po nating inilubog yung ating mga dating pagkatao, at sa ating pong pag-ahon mula sa tubig, yun po ay sumisimbolo na tayo po ay nagtataglay na ng bagong pagkatao na ipinangako sa atin ni Kristo. So sometimes we need to remember na kapag tayo po ay nagkaroon ng bagong kalikasan, ang ibig pong sabihin, nagkakaroon din po tayo ng bagong mga disposition sa buhay o yung mga bagong perspektibo. So it talks about the new nature. Nagkaroon po tayo ng bagong kalikasan. So when we talk about nature, mga kapatid, meron tayong tinatawag na vegetarian halimbawa, no? Kapag sinabing vegetarian, usually ang kanyang cravings nakatuon doon sa mga vegetables, no? Okay? Or hindi pala vegetarian ang nasa isip ko, herbivore. Pag sinabi nating herbivore yung isang creature, 'di ba? Yung kanyang pagnanais ay para doon sa mga sa mga herbals, no? Yung mga herbs or mga plants, 'di ba? Pero pag sinabi nating carnivore, syempre ang inclination o ang desire ng mga carnivores naman ay para sa mga meat. So, kapag pinag-usapan po yung salitang nature, ang tinutukoy lang naman natin ay kung ano ang natural para sa kanila. So, natural para sa isang tao na hindi pa nagsusuko ng buhay, para sa isang non-Christian, para sa isang unbeliever, na magnais ng mga bagay-bagay na taliwas sa nais ng Panginoon. So wala tayong pakialam noon kung anong gawin natin, kahit masaktan ang Diyos, kahit mainsulto ang Diyos, kahit maging pagsalangsang sa Diyos yung ating mga desisyon at gagawin, wala tayong pakialam because our old nature dictates worldliness, dictates sinfulness. Pero nung tayo po ay binago na kay Kristo, binigyan ng bagong pagkatao, yung ating kalikasan po ay nagkaroon ng bagong appetite. Yun ang reason kung bakit nagkaroon po tayo ng mga bagong pag-uugali at mga bagong pagnanais, no? Yung appetite po natin ay naibaling doon sa mga spiritual na bagay. Okay? So, ngayon po, bilang mga bagong creatures, no? As creatures possessing new nature, we are expected and exhorted to live a new nature appropriate to our new identity. So bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo yung dati, no? Meron tayong old self. We talk about the old self and the new self, di po ba? Ang ngayon ang pag-uusapan naman po natin ay kung paano, no, by God's grace, uunawain natin sa tulong ng Panginoon ngayon, mula sa kanyang salita, kung paano mangyayari na tayo ay makakapamuhay ng naaayon sa ating bagong pagkatao. Okay? Sa ating new self. Okay? How will this practically happen? Okay? Yan ang uunawain natin ngayong araw na ito. So meron pong dalawang bagay na usually nako-confused, mga kapatid. Meron pong tinatawag na virtue at saka yung values. Kapag narinig niyo yung salitang virtues, okay? Ito po yung mga good qualities ng isang tao. Okay? Siya ay maawain, siya ay matulungin, no? Siya ay mapagmahal, yan, virtues po yan. Pero kapag tinawag po nating values, ito naman po yung mga principles or standards of behavior. Okay? So ito yung paghatol ng isang tao kung ano ang mahalaga sa kanyang buhay. Kaya sa Tagalog po, yung word na values ay pagpapahalaga. So tayo po bilang mga Kristiyano, iba na po yung mga pinahahalagahan natin kaysa doon sa mga pinahahalagahan natin noong wala pa tayo kay Kristo. So values are basically the basis of our character. So kung ano yung ating kinikilos, pinagdedesisyonan, sinasabi, iniisip, ay nakabatay sa kung ano ang mahalaga para sa atin bilang mga tao. And many times in our lives, we are compelled to choose. No? Yung ating mga pagpapasya, yung mga pagpipili, ay nagdedetermine kung ano yung mga nangingibabaw na pagpapahalaga o values na ang tinataglay natin bilang mga Kristiyano. Okay? So as a new creature in Christ, we are empowered to live a higher moral standard. Okay? Ba't mas mataas yung moral standard natin?
kaysa noong mga pagkakataon na wala pa tayo kay Kristo. Okay? Kasi po, binigyan po tayo ng mga bagong pagpapahalaga. Ibig sabihin, kung dati ang pagnanais natin ay doon lamang sa mga temporal at material na bagay, no? Bagamat yun ay nananatiling mahalaga pa rin kahit tayo'y Kristiyano na, syempre kailangan pa rin natin kumain, hindi naman natin inabolish yung ating mga pangarap, hindi po ba? At from time to time, nagnanasa pa rin naman tayo ng mga bagay na makakatulong sa ating buhay, whether that's for leisure or in relation to our work, di ba? Or provision for our family. May halaga pa rin naman yung temporal at material na bagay. Pero kapag pinag-usapan kung saan patutungo ang ating buhay, yung direksyon ng ating buhay, of course, ang ating pinakahahalagahan ay yung eternal promises na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na siyang makikita natin sa Bible, no? So, we live for that. We have a higher moral standard. Hindi lang natin piniplease yung mga tao sa paligid natin, but we are always wanting to please the God, the Creator who made the heavens and the earth, no? So, we live out a new nature that comes with the new life and new identity. So, sa paanong paraan ito nangyayari? Nung tayo po ay na-regenerate, ibig sabihin, nung kumilos po ang banal na Espiritu sa ating puso, para ito'y operahin, para ito'y baguhin, no? Para palambutin ang ating puso, okay? Lahat po ng bagay patungkol sa ating pagkatao ay binago ng Diyos instantaneously. Okay? So sinabi ng Bible sa atin, 2 Corinthians 5:17, that those who are in Christ becomes new creation. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po tayo modified version of ourselves. Hindi po tayo improved version. But entirely, yung ating katauhan po ay binago. So, ibig sabihin, Pastor, dapat perfecto na ako, dapat hindi ako nagkakasala, dapat hindi ako nagkakamali. Hindi naman ganon. Positionally po, ang tingin sa atin ng Diyos ay perfect in the basis of what Christ has done. Ibig sabihin, we are seen as blameless before God because of Jesus Christ. Pero sinasabi rin po ng Bible na tayo po ay patuloy na sinasanctify. We are still being perfected. So, kasama doon doon sa pagpe-perfect ng Panginoon, yung mga pagkakataon na tayo nagkakamali, nagkakasala, no? At yun yung mga bagay-bagay na ginagamit ng Panginoon minsan sa kabila ng ating mga kamalian, tinuturuan niya tayo para matuto, para gawin yung nararapat, at magbigay ng luwalhati sa Kanya ultimately. Okay? So, nung nagkaroon tayo ng bagong nature, nabago lahat, no? But it doesn't mean perfection. Okay? Ngayon, ang pinakapangunahing nangyari po sa atin nung binago ng Diyos yung ating pagkatao, yung direksyon ng ating isip, ng ating puso, ng ating mga pagkilos, ay nagkaroon na rin ng pagbabago. Okay? Now, iisa-isahin po natin yan, batay sa itinuturo ni Pablo sa Book of Colossians. Let's begin from verse 15. No? Ang makikita natin dito, hearts ruled by the peace of Christ. Yung ating mga puso ay pinangungunahan na ng kapayapaan ni Kristo. Let's read that po in English translation, English Standard Version. Ang sabi, let the peace of Christ rule in your hearts. Let the peace of Christ rule in your hearts. Meron po tayong dalawang salita na makikita dito sa statement na ito. No? Unahin po natin yung salitang rule. Okay? To rule literally means to act as referee or umpire or an arbiter or mediator in a competition between two athletes. Okay? So, yung rule sa maraming kaparaanan, ginagamit yan. Minsan ginagamit siya doon sa pamamahala ng isang hari. Hindi po ba? Pero, when it comes to this particular text, ang tinutukoy po ni Pablo na salita ay tumutukoy doon sa referee ng isang sports event. So halimbawa po, merong dalawang boxers, naglalaban sila doon sa ring. Di po merong isang tao sa gitna nila na nagmamatsyag sa kanilang mga kiros. Sinisiguro na yung kanilang mga suntok ay naaayon sa batas at naaayon sa tama. Di po ba? At kapag mali ang ginawa ng boxer, ang gagawin ng referee, either ma-deduction ng points, pagagalitan niya, sabi niya, wag mong gagawin yan, below the belt yan, di po ba? So, ibig sabihin, bagamat malaya yung dalawang boxer sa kanilang pagsuntok-suntok, no? Hindi sila malaya totally kasi merong mga rules na kailangan nilang sundin doon sa sports na yon. At yun po ay ginagampanan
o sinisiguro na masusunod ng isang referee. Okay? So yun pong ibig sabihin kasi po as we have discussed before, ang nag-originate po ng Olympics po sino? Mga Greeks po, di po ba? So at this point, we know that the Greeks love their sport and this word was used by Paul in that context. So nung sinabi niya yung word na rule, he's not pertaining to a kingly rule. Ang tinutukoy niyang rule dito is in the context of an athlete being ruled by a referee or an umpire. Okay? Now, the second word that we see here is the word peace. Anong ibig sabihin ng peace? Peace, on the other hand, comes from a word that means treaty or pact or agreement. Sa Tagalog, pag sinabing peace, kasunduan. Okay? So kapag sinabi, peace tayo ha. Okay? Peace tayo. Kapag naririnig nyo ngayon, lalo't-lalo merong kasalukuyang giyera na hinaharap ang daigdig between Ukraine and Russia, di po ba? Ang inaabangan natin yung peace treaty, no? Ang dinadalangin natin sana magkaroon na sila ng kasunduan na instead na sila ay magpatayan, no? Dahil damay-damay ang buong daigdig sa kanilang away, sana magkasundo na lang. Ibig sabihin ng magkasundo, magkaroon sila ng pag-uusap patungkol sa mga pwedeng gawin at hindi dapat gawin. Ibig sabihin, ito yung kasunduan na hindi na sila mag-aaway in the basis of certain conditions. So these are the two words na ginagamit ni Paul dito sa verse 15. Okay? So kailan po nangyayari yung peace? Kapag yung dalawang nag-aaway ay nagkaroon ng treaty. Nagkaroon ng pag-uusap. Okay? Nagkasundo sa ilang mga kondisyon. Nagkakaroon po ng peace treaty. Pero para sa mga Jews, ang ibig pong sabihin ng peace ay a state of rest or security. Kapag sinasabi sa iyo ng isang Jewish or Israel, shalom, no? Peace. Ang ibig sabihin nun, I hope everything is in place. I hope hindi chaotic ang buhay mo ngayon. Okay? So yun yung dalawang aspeto ng salitang peace. Pero nung sinabi ni Pablo dito po sa verse 15 na, let the peace of Christ rule in your hearts, there are basically important truths na pwedeng matutunan o na naririnig ng mga taga-Kolosas na pwedeng lang i-pick up sa mga sinasabi ni Paul. At lahat ng katotohanan nito ay mahahalaga sa kanilang sitwasyon na kinabibilangan during that time, di ba? So, many times na-discuss natin paulit-ulit kung anong ang karanasan ng mga taga-Colossians. So, we could say at this point, nasa period sila ng hindi peaceful yung kanilang situation in a sense. Why? Because they are being attacked on all sides. May samot-saring false teachings, false teachers, at may demand from the society for them na iwan yung kanilang mga pananalig kay Kristo. So, ibig sabihin, parang hindi peaceful yung situation. Pero sa kalagitnaan ng kalagayan ng mga taga-Colossians, ang sinasabi ni Pablo sa kanila, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay? So, ang point ni Pablo dito mga kapatid na kailangan din nating matutunan ngayon na as we move along with our studies. Ano man ang kalagayan natin ngayon, maybe some of you are in a very chaotic situation. Meron kayong mga hinaharap na hindi nyo alam kung paano sosolusyonan. Maaring ilan sa inyo ay nakatanggap ng mga masamang balita na hindi nyo alam kung paano haharapin. No? Maybe some of you are left with a major decision na kailangan niyang gawin, and the situation seem to be chaotic, conflicting with so many aspects in our lives, no? At hindi natin alam kung paano tayong kikilos. The same thing Paul tells us today, no? Ang sinasabi niya sa atin, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay? Manahan or pangunahan kayo ng kapayapaan ni Kristo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Okay? So this can be applicable not only to the Colossians but also to all Christians in general kapag tayo ay humaharap sa isang buhay na punong-puno ng pag-aatake. Okay? Punong-puno ng kaguluhan. Okay? So despite our situations, no? Despite our chaotic situation, we can still let the peace of Christ reign in our lives. Okay? Una, kailangan natin pong ma-recognize na yung kapayapaan between man and God
ay talaga namang isang bagay na sobrang halaga. Okay? This is crucial because because this aspect is the gateway through which we enjoy the peace of Christ in our daily life. Ibig sabihin mga kapatid, pag pinag-usapan ng kapayapaan, ang pinakadapat malaking bagay na pumapasok sa isip natin ay yung katotohanan na minsan we do not have peace with God. Okay? Ang turing po sa atin ng Diyos dati, nung wala pa tayo kay Kristo, ay kaaway. Pagkaaway, ang ibig sabihin po, wala tayong kapayapaan sa Diyos. And that's what Jesus Christ came to do. Nung siya po ay bumaba, nagkatawang tao, at pinagbayaran yung ating mga kasalanan, nagkaroon po ng peace treaty. Nagkaroon po ng kasunduan, no, between Christ, between the three persons of the Trinity. No? Sa theology, we call that the redemptive plan. Meron silang pinaplano na gawin para sa ating kaligtasan, and we stand as recipient before the throne of God. No? Tayo po ay nakinabang doon sa peace treaty na yon. So, dahil po kay Jesus, tayo na dating mga kaaway ay hindi na kaaway ng Diyos ngayon. Tayo po ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Tayo po ay tinuturing na nasa panig ng Diyos. Okay? We are no longer treated as enemy. And that's why kapag dumating po si Kristo, magkakaroon po ng paghihiwalay. Those who belong to Him will be placed on the right side, and those who are still who do not subject to the rule of Christ will be placed on the left side. Okay? Kasi po, kapag ikaw, ang sabi sa atin ng Bible sa John 3:36, kapag tayo hindi nagpapasakop kay Kristo, nananatili ang puot ng Diyos sa atin. And hopefully nakikita po natin kung gaano kalaking bagay yung ating natamo dahil kay Kristo, mga kapatid. Kasi kung di dahil kay Kristo, kung di dahil sa gospel na narinig natin at niyakap natin sa ating mga buhay, mga kapatid, we will remain at war with God. So there's no possibility of peace without Jesus Christ. Okay? Kasi isipin niyo po, no, yung makaaway mo lang yung isang ma-impluwensyang tao, di po ba? Hindi ko alam kung kayo nagkaroon na ng ganong karanasan. Hindi mo talaga alam kung anong gagawin eh. Kasi lalong-lalo kung yung may tao ay may kapasidad na ubusin yung lahi mo. Di ba? Kung meron siyang enough resources na para ikaw ay pahirapan sa iyong buhay, no? Parang ang gagawin mo, mangingilag ka talaga eh. At araw-araw lagi kang titingin sa bintana. Siguro palipat-lipat ka ng bahay dahil laging may banta sa iyong buhay. Baka hindi ka na lumabas ng bahay. Kapag yung mga anak mo naglalaro sa harapan, no, sa harapan ng bahay mo, hindi ka pa rin mapakali, no? Sabihin, punong-puno ng takot ang isang tao kapag meron siyang nakabangga na maimpluwensyang tao. But when we're talking about being at war with God, palagay ko naman understatement yung nagpapanik ka lang. Sa palagay ko, kung nauunawaan talaga natin yung lalim ng pagiging kaaway ng Diyos, ito'y magdudulot sa atin ng matinding takot. No? So, yun din ang sinabi ni Jesus Christ, huwag niyong katakutan yung mga tao na kayang patayin yung katawan niyo pero hindi naman kayang hawakan yung inyong kaluluwa, 'di ba? But God can do both. At kung kaaway tayo ng Diyos, lagi ko pong sinasabi sa inyo, saan tayo magtatago? Kanino tayo magsusumbong? At sinong gagawin nating kakampi para ipagtanggol tayo? Hindi po ba? So this is the worst thing that could ever happen to a person, to be treated as an enemy of God. But because of Jesus Christ, you are no longer an enemy. Hindi ka nakaaway. And for that reason, makakapasok ka sa bahay ng Diyos. Makakasama ka niya sa panghabang panahon. Why? Kasi hindi ka kaaway. No? And you have to understand, doon sa bahay na yon, hindi ka katulong. Hindi ka dayo o hindi ka lang manggagawa, no? Ikaw ay itinuturing na kamag-anak. Hindi ka manggagawa sa bahay na yon, kundi ikaw ay kapamilya. No? So, pag inisip po natin mga kapatid, mula sa pagiging kaaway, binago ng Diyos yung ating katayuan bilang minamahal ng mga anak. Gaano kalayo yung agwat na tinawid natin, mga kapatid. And for this reason, we ought to be thankful. For this reason, we ought to be grateful to the Lord. Okay? So, ang sinasabi ni Pablo dito, kung kayo gagawa ng isang desisyon, kung kayo ay mamumuhay, ang sabi niya, make Christ's peace the deciding factor of your
choices. Okay? So, ibig sabihin, tayo po ay nagkaroon na ng kapayapaan sa Diyos dahil kay Kristo. Si Kristo mismo ang pumirma ng treaty. Nagkaroon tayo ng peace treaty at ang pinampirma ni Jesus doon sa peace treaty ay ang kanyang dugo. No? Yung kanyang eternal blood na merong eternal value. At kapag merong eternal blood na merong eternal value, merong eternal covenant, eternal promises. Ibig sabihin, hindi siya mawawasak, hindi siya mababago, hindi siya mabubura. So it remains forever. Okay? Ganun kalalim po yung ating natamo mula sa Panginoon natin. Okay? Now, as we live under this new nature, ang inaasahan ng Panginoon sa atin ay pangungunahan tayo ng kapayapaan na nagmumula kay Kristo sa ating mga desisyon sa buhay. Okay? So, paano po yun mangyayari? This is basically the main context dito po sa Colossians, no? To have Christ peace as gauge or whether they made the right choices or decisions or not. So kapag gagawa tayo po ng decision, ang iniisip natin, ang tinatanong natin sa ating sarili, is this decision in line with Christ's peace? Okay? Kapag ginawa ko ba ito ay makakapamuhay ako ng tahimik at hindi natatakot sa Diyos at hindi nalulungkot na yung aking desisyon ay nagdulot ng pasakit sa damdamin ng Diyos. No? So, is this in line with Christ's peace? Or will I be at peace with this or that choice? Kasi bakit natin kailangan tanungin yan, mga kapatid, sa pagkakataon na tayo po ay nag-decision sa buhay? Kasi po, kung iisipin po natin, hindi naman tayo, ang isang totoong Kristiyano, hindi siya makakapamuhay batay sa mga desisyon na tumataliwas sa nais ng kanyang master. Okay? So there's no peace in making decisions that go against Scripture, that go against what God wants for our lives. So that's one thing na kinakailangan nating matutunan ngayong araw na ito. Hearts ruled by the peace of Christ. Okay? So ginagawa nating referee yung kapayapaan ni Kristo, ginagawa nating batayan, no? Na bagamat malaya ka na habang ikaw ay nakikipag boxing doon sa iyong kalaban sa sports, no? Hindi ka malaya na kumuha ng tubo, no? At pukpukin siya. Hindi ka malaya na tanggalin yung gloves mo para at magsuot ng putsakwero para suntukin siya, no? Sabihin, this is a sports and you are being ruled by an umpire. You are being ruled by a referee. Now, kapag titingnan natin ang ating Christian life, ganun din. Marami tayong mga bagay na gustong gawin. Marami tayong desisyon na gustong i-execute. Pero ang tanong, anong sasabihin ng referee? No? Does this go in line with that peace that you have already received in God? Okay? Yun po ang point ni Pablo dito sa kanyang mga binabahagi sa Colossians. And we are not talking about the peace that we get anywhere else in the world. Hindi ito yung kapayapaan na kayang ibigay ng daigdig. In fact, the peace that we have received, ang sabi ni Jesus Christ, my peace I give unto you. Yung kapayapaan mismo ni Kristo ang ipinagkakaloob niya sa atin. So we talk about peace that comes with knowing that we made decisions that is consistent with the peace we now enjoy as God's children. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. So kung yung ating mga desisyon ay contrary sa inuutos ni Kristo, then there's no peace in that. You will never live in peace, mga kapatid. Okay? So, we know that we made the right choice when we are at peace with it. So, dito po nagagaling yung sinasabi ng mga Christians, if we understand yung scriptural context, I think this is a good basis for that expression na may peace ka ba dyan sa decision mo. Pag tinanong ka ng iyong leader, may peace ka ba dyan? Ng iyong ate, kuya sa church, no? May peace ka ba sa decision mo? Ang ibig sabihin nun, yung bang decision mo ay may pahintulot ng Panginoon. Yan ba ay yung decision bang yan ay bilang pagsunod sa nais ng Panginoon o bilang pagsuway? No? Kasi kung susuway tayo sa Panginoon, there will be no peace in that decision. So, another thing we can consider about Christ's peace ay base naman po dun sa Hebrew understanding ng peace. Yung mga Hebreo,
mahilig sila dyan sa peace, sa salitang peace, no? Magkasalubong lang sila, sabihin nila shalom. Okay? Peace be with you. Okay? Ang ibig pong sabihin ng peace para sa kanila, yung katulad nga po ng nabanggit ko kanina, when everything is in their proper places. Okay? So if everything is in order, kapag lahat maayos, smooth, walang nangyayari, so kapag sinabi sa iyo ng isang Hebrew person, nagkasalubong kayo, no, ng isang Israelite, sinabi sa iyo, shalom or peace be with you, ang pangunahing tumatakbo sa isipan nila ay, I hope wala kang trouble ngayon. I'm hoping na ang buhay mo ngayon ay walang problema, walang gusot, walang masasamang bagay. Yun ang sinasabi nila technically, no? Pero alam natin yung uri ng peace na yon ay hindi naman talaga achievable sa daigdig na ito, di ba? Kasi lagi tayong constantly merong haharaping mga problema, no? Pero again, babalik tayo doon sa peace na binibigay ni Kristo. Yung peace na binibigay po ni Kristo, na nanggagaling kay Kristo, ay hindi po apektado ng kahit anumang external factors sa ating buhay. It is a peace from within. Internal peace po ang tinutukoy ni Pablo dito sa Colossians. Okay? Kapag ikaw ay may kapayapaan sa Diyos, ikaw ay itinuturing na anak ng Diyos at hindi na kaaway, we will automatically experience that peace that no matter how bad things turn up, we have hope that things will be better. So kahit ano man po, meron man tayong kinakaharap na problema ngayon, tayo man ay kapos ngayon, o halimbawa hindi natin alam ang gagawin sa isang bagay, o naka-receive tayo ng bad medical report, nagsasabi na tayo ay may sakit, hindi po tayo parang mga non-Christians na natataranta at talaga namang hindi alam kung anong gagawin. No, alam natin na merong Diyos na nagpapastol sa atin na anuman yung ating mga kinasasadlakan, unti-unti niya tayong itatawid palabas mula sa mga ito. Okay? So, never think that your world is falling apart. Falling apart, it is just falling into place. Okay? So minsan nakala natin, ano ba tong gulo-gulo? Pero yung magulong-magulo, yung nakikita mong gulo sa buhay mo, 'di ba? Isipin mo na lang kapag naglilinis ka ng bahay, no? Hindi mo pwedeng i-judge agad yung asawa mo na nakita mo, ba't ganun yung sopa nakabaligtad? O ba't ganun yung kama nakabalagbag sa gilid? Ba't ganun ang daming And sometimes we are like that. Kapag nakita natin yung isang sitwasyon sa buhay natin na ang gulo-gulo, no? Parang feeling natin end of the world na, di ba? Sabihin natin, ba yan? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Pero yung pala yung mga pagkakataon na si Lord naglilinis lang sa buhay mo, no? Inaayos niya lang yung mga furniture. At inaayos niya lang kung saan dapat nakalagak ang isang bagay. So it's just falling into place. Kaya ang sinasabi sa atin ng Bible, you just let the peace of Christ be the umpire. Let that peace of Christ be the referee to whom also you are called into one body. Okay? Ang sinabi ni Pablo, tayong mga mananampalataya, we are called into one body to live in peace. Okay? So, he's simply saying here that this applies to every Christian. So, ang point lang naman ni Pablo dito, itong peace that must rule in your heart, okay? Ang sinasabi ni Pablo, it applies to all Christians. Hindi lang yan applicable sa mga pastor o sa mga elders, sa mga deacons. No, it applies to every Christian. Okay? Now, we are called to live together at peace with God and at peace within and at peace with one another. Yan po yung kapayapaan na tinutukoy ni Pablo sa talatang ito. So, ang tanong, paano natin pananatilihin yung ganong kapayapaan? Kasi pastor, in reality, talaga namang natotrouble tayo nababagabag tayo di ba? Kung magpapakatotoo tayo mga kapatid, may mga pagkakataon hindi natin nararamdaman itong kapayapaang ito, di po ba? So, the answer is given here. Ang sinasabi dito, grateful prayers. Sa verse 15, tinapos ni Pablo yung statement niya, sabi niya, and be thankful. Sa una, parang inisip po, parang misplaced itong be thankful na ito. Parang si Pablo wala nang masabi, tapos idinugtong niya na lang yung be thankful. Pero hindi po.
Yan po ay talagang kasama sa sulat ni Pablo at yan po ay consistent na lagi niyang sinasabi doon sa mga churches na kanyang sinusulatan. In fact, sa Philippians chapter 4, 6 to 7, ito po ang sabi ni Pablo. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Tingnan po natin itong verse na ito, no? Napakaganda. Ang sabi dito, kapag tayo nanalangin, huwag kayong mag-worry, manalangin kayo. Sabihin mo sa Panginoon kung anong kailangan mo, maging honest ka sa Panginoon kung anong nararanasan mo, at matapos kang manalangin sa Panginoon, ang sabi niya, ikaw ay magdaranas ng kapayapaan. At itong kapayapaan na to, ang ganda, sabi dito, itong kapayapaan na ito ay nangingibabaw doon sa mga understanding natin. Kasi kapag tumingin lang po tayo sa paligid, kinalkula natin yung mga bagay-bagay, ito yung situation, ito yung resources ko, naku, patay na. Talagang hindi mo na alam ang gagawin. Talagang magkukos talaga sa iyo ng worry, ng trouble. Ano? Pero ang sinasabi rito, ang pangako ng Diyos sa atin, yung kapayapaan na nanggagaling kay Kristo, ay mas higit pang malakas at nangingibabaw doon sa ating mga limited understanding. So ito yung reason kung bakit ang dami mo ng problema sa buhay, pero hindi ka naman, kampante ka naman at alam mo mayroong gagawin ang Diyos sa iyong buhay. That's the peace of Christ. That's the peace that the Bible promises. Okay? So bilang pagkatapos po sa bahaging ito, magkaroon po tayo ng heart check. Dahil usapang puso naman ito. So we must ask ourselves, mga kapatid, kailangan tinatanong natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay, will my choices or decisions show that I am at peace with God? Yung mga decision ba natin ginagawa sa ating buhay ay nagpapakita na hindi na tayo kaaway ng Diyos? O patuloy pa rin tayong nagdedesisyon ng mga bagay-bagay na ikinagagalit ng Diyos, no? At nagdudulot ng pasakit sa damdamin ng Panginoon. Okay? So that's the first question we must ask. Is this decision demonstrate that I am peace with God? And secondly, will I have a deep resting peace after I made the decision? Makakatulog ba ako ng mahimbing knowing na naluwalhati ko si Jesus sa aking pagpapasya? Okay? So that's the first point, mga kapatid. Let's go to the second one. So bukod po sa puso na dapat pinangungunahan ng kapayapaan ni Kristo, Paul talks about minds filled with the words of Christ. Mga isipan na napupuno ng salita ni Kristo. Verse 16, mga kapatid, ang sabi, let the word of Christ dwell in you richly. Okay? Pag sinabi po nating word of Christ, ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung mga katuruan ni Kristo. Ito po yung kanyang mga utos, yung kanyang mga instructions. And the verses, it has to indwell us. Pag sinabing indwell, panahanan. Okay? To live within. Pag sinabi pong, let the word of Christ dwell in you richly, ang ibig pong sabihin nun, hayaan ninyo na yung mga utos ni Kristo at mga instructions ni Kristo ay tumira sa inyong mga isip. Okay? So, we do not just read, mga kapatid. Hindi lang tayo nagbabasa ng Bible. We read and take it to heart. Okay? We hear and obey. Yan po ang ginagawa natin. Kaya, sa tuwing tayo po ay nakikinig ng preaching, sa tuwing tayo po ay nagde-devotion, nagba-Bible studies, ang kasunod po nating ninanais ay tumugon batay dun sa ating mga narinig at natutunan. James 1:22, ang sabi po, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Excuse me po. So mga kapatid, as a new person in Christ, bearing new identity, ang sinasabi po sa atin ni Pablo, kinakailangan na yung ating isipan ay mapuno ng salita ni Kristo. Okay? Yung ating mga worldview, yung ating mga prinsipyo, yung ating mindset, dapat po ay nakabatay sa salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi sa atin ni Pablo dito. So filling our mind with His Word,
protects us from unrighteous thoughts. Okay? Yun po ang pinaprescribe ng Bible. Kung gusto po nating tanggalin sa ating mga isipan yung mga mali, yung mga makasalanang pag-iisip, ang kinakailangan po nating gawin ay palitan ito ng mga magagandang pag-iisip. Okay? And for that reason, meron po tayong Psalm 119 verse 9. Ang sabi po, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Okay? So, paano nating mapapanatili yung ating purity, ang sinasabi sa ating salita ng Diyos? By guarding it according to your word. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So, anong nakakatulong sa atin para mapanatili ito? Para mapuno ng magagandang bagay yung ating isipan? The Scripture. Ang mga Biblia po natin ay nagpa-function para palitan yung ating mga masamang kaisipan. No? And that's why we meditate on the Bible. That's why we memorize them. No? That's why we familiarize the Scripture. The Bible is God's chosen means of instruction for His people. Okay? Kaya bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nananahan sa mga propeta at sinasabi ng ibang tao, no, na nagki-claim na nakarinig sila sa Diyos, no? Ang pinakabatayan po ng ating ating mga pag-iisip at desisyon sa buhay ay ang salita ni Kristo. So we open our Bible if you would like to hear His voice. Okay? Ang ibig pong sabihin ng salitang dwell is to live in or to be at home. Okay? So ang point ni Pablo, kailangan nating hayaan ang salita ng Diyos na tumira, maging resident ng ating mga isipan. Okay? Pag sinabing resident, nakatira, maging familiar tayo sa salita ng Diyos at maging comfortable occupant ang isipan natin ng salita ng Diyos. Halimbawa po, meron po kayong bisita, no, sa inyong tahanan, at ang ginawa ng bisita po ninyo ay ginalaw-galaw yung inyong mga furniture, nilipat yung sofa sa kitchen, okay? At yung ref kung saan-saan nilagay, hindi po ba? Ano pong mararamdaman po ninyo? Siguro po may inis po kayo, no? At may isip ninyo, ano ba tong bisitang to? Sobrang at home naman, no? Kasi a visitor is not meant to be fully at home. Kahit sabihin natin sa ating mga bisita, mga Pilipino, sinasabi natin, oh, feel at home, ha? No? Pero hindi ibig sabihin nun, magkakaroon siya ng buong comfort na gawin ang nais niya doon sa buong bahay, no? Kaya minsan binibiro ko po yung mga bisita sa bahay namin, ano? Kasi yung ibig sabihin po ng feel at home, malalim po siya, eh. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, oh, feel at home, ha? Yung mga labada, laban mo, pakisampay na rin yung mga gusto mo pakiplansya yung mga damit. Feel at home. Kasi ikaw, kapag nasa bahay, yun ang mga ginagawa mo, eh, di ba? So, pero biro lang naman po yun sa kanila. No? We still treat visitors as talaga namang visitors na hindi para pahirapan. Okay? So, but the point is, kapag sinabi natin feel at home, ibig sabihin, tinuturing natin na yung salita ng Diyos, no, kapag nag-indwell sa ating puso, ang ibig sabihin, doon siya nakatira. Yun ang kanyang teritoryo. Kaya pag merong pumasok na masamang isipan, kapag merong pumasok na malaswang isipan, o masamang pagnanais sa kapwa, ang ginagawa nung residente, ay, wag ka rito, bawal ka rito, bahay ko to, wag kang pumasok dito. So, itinataboy ng salita ng Diyos yung mga masasamang isip. No? So, hindi po mapayag yung salita ng Diyos na manahan yung masamang kaisipan sa kanyang tirahan. Okay? That is if we are indwelt with the word of Christ in our minds. So, yun ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na lumago. Sa John 17:17, ang sabi, sanctify them in the truth. Your word is truth. So, paano tayo nagiging pamilyar sa salita ng Diyos? Sa mga utos ni Kristo? Bukod sa pakikinig po ng biblical preaching, bukod po sa consistent personal Bible reading, meron pong dinagdag si Pablo rito sa verse 16. Ang sabi niya, we teach and admonish
one another. Ano bang ibig sabihin ng to teach? Pastor, hindi naman ako teacher eh. Hindi naman ako si Ate Ai, hindi naman ako si Kuya Jovel, si Ate Joy. I'm not a teacher, no? Pero ang ibig lang pong sabihin ng to teach, mga kapatid, is to instruct with knowledge. Okay? Kapag sinabi namang to admonish, okay? Ang ibig sabihin ng to admonish is to warn, bigyan ng babala, o kaya naman to counsel, bigyan ng payo, to encourage, hikayatin, bigyan ng lakas ng loob. Yan po ang ibig sabihin ng to teach and admonish. And usually po, yan po ay nangyayari sa isang fellowship. Yan po ang nangyayari sa cell group, kung saan hindi lang po si pastor ang tagapagturo. Kapag umattend ka ng cell group, you become a student of one another, and at the same time, we become teachers of one another. We teach and admonish one another. Okay? Kaya ko po pinopromote talaga yung cell group kasi ito po yung pagkakataon po natin na magbahaginan. Kasi kapag Sunday po, wala tayong chance na mag-rebut kay pastor o magtanong kay pastor o kaya naman na magbigay ng ating insight habang nagpipreach si pastor. That's not the nature of our assembly, di po ba? Pero kapag po tayo uma-attend ng mga Sunday school o kaya ng cell group, nagkakaroon tayo ng pagkakataon hindi lang na makapagbahagi ng ating nalalaman, no, makapag-impart that will also bless others, kundi tayo din po ay natututo mula sa ating mga kapatid. So, yung learning, it becomes communal because we are able to teach and admonish one another. Okay? And we teach each other, we encourage each other to obey. Yun po ang pinakamahalaga. Babalik pa rin tayo sa utos ni Kristo, sa mga instructions ni Kristo. And not only that, ito ay bahaging ito, napakahalaga. Ang sabi ni Pablo dito, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Okay? So, ang sinasabi ni Pablo, we are to sing psalms and hymns and spiritual songs. Corporate singing also functions as a means of instruction. So, ang early church po, when they sing songs, hindi lang po sila kumakanta ng awit para mag-gratify yung kanilang emotions. Okay? Ito pong corporate singing, yung sama-sama pong pag-awit sa Panginoon, ay kaparaanan din po ng mga Kristiyano para magkaroon ng pagkatuto. Ito ay kaparaanan din ng pagtuturo. No? Okay? Ito rin po ay means of instruction. Lalong-lalo na po sa panahon ni Pablo. Kasi po, nung panahon ni Pablo, sobrang powerful at sobrang significant ng oral education. Okay? So, sabihin, yung public teaching in the synagogues is very important. And it's still important today. Okay? It is the primary means of education. And for that reason, kung titingnan po natin yung ating mga pag-aawitan na means of instruction, it also follows na dapat maingat tayo sa ating mga kinakanta. So tayo po, mga magulang, tinuturuan natin yung ating mga anak na kumanta, no? So siguruhin natin na sa batang gulang nila, nakakakanta po sila ng mga awit, mga simpleng awit na pambata, pero naglalaman ng mahahalagang doktrina na kailangan ninyong ilagay sa kanilang isipan. Okay? As simple as, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ituro nyo yan sa mga anak nyo, kasi that's the gospel, no? Yung ma-introduce sila sa katotohanan na sila'y mahal ni Kristo. At yun ang itinuturo ng Bible. Di ba? So, we ought to learn to use this singing, whether it's family singing or corporate singing in church. Napakahalaga po para sa ating mga church leaders o church worship leaders na namimili ng mga ayos na kanta. And that's what we are trying to achieve every Sunday, you know? Na yung ating mga kinakanta ay hindi lamang mga repetitive lyrics, no? At mga liriko na walang lalim at hindi nakapundasyon sa salita ng Diyos. And for this reason, mga kapatid, I would like to encourage you, if you're a worship leader, ang ibig sabihin nun, wala kang lusot kundi maging theologian. Ibig sabihin, you are also expected to be a theologian, no? So kinakailangan na yung strength sa doktrina, sa mga katuruan ng Biblia ay malakas din, because you are not only leading the congregation into singing, you are also imparting instruction. Okay? And these are theological instructions that you are sharing with the congregation. Okay?
So hindi tayo umaawit na batay lamang sa emotions. The basis of our singing is the truth of the lyrics of what we sing. Okay? So kaya hindi po totoo na, ay, tong church na to, siguro wala ang presence ng Lord sa church na ito. Bakit? Hindi sila tumatalon-talon. Parang hindi sila joyful. Walang gumugulong-gulong sa sahig. Tapos kapag umaawit, naku, doon sa kabilang church, tumugtog pa lang yung drums, napapaindak na ako eh. Presence ng Lord yun eh. No? Parang gano'n. No. The presence of the Lord is in the basis of the message that you hear in the church. So kung iyong inaawit ay wala namang katotohanan mula sa Biblia, hindi galing sa Biblia ang katotohanan, well, somebody else must be speaking, di po ba? Pero kung ang salita ng Diyos ay naihahayag sa isang pagtitipon, hindi mo pwedeng sabihin wala ang Diyos doon. Kasi ang salita ng Diyos ay naroroon. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos. Dahil kasama mo ang Diyos. Pero pag tinanggal natin yung aspeto ng truth sa ating mga singing, then we are only, we may be sensationalizing the moment dahil wow, ang sarap, ang ganda ng beats, ang ganda ng melody. But the question is, are we singing truth? Are we singing the Bible? Yun po ang mahalaga, mga kapatid. Okay? So, ito po ay napakahalaga para kay Pablo na kailangan niya pong ulitin sa isa pang liham. Sa Ephesians 5:19-20, mga kapatid, ito po ang sabi ni Pablo, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, look at that last phrase. No? Last phrase. Ano sabi po ron? Ano pong sabi ni Pablo sa bandang huli, mga kapatid? Nung talata natin, sa Colossians verse 16, sabi niya, with thankfulness in your hearts. Okay? At ito po ay kumo-connect doon sa previous verse na sinasabi, let the peace of Christ rule and be thankful. So gratitude is so important in the nature of a new person in Christ. So, whether hinahayaan natin na ang kapayapaan ang manguna sa atin, o whether hinahayaan natin na ang salita ni Kristo ay manahan sa ating mga isipan, lahat ng yon, we must do it gratefully. Okay? Merong pasasalamat sa Panginoon. Okay? Bakit po? Kasi naman tingnan po natin, we have to recognize na lahat ng ito ay pagpapala. These are all acts of grace towards us. We are undeserving, we are unworthy, tayo po yung mga ex-enemies. Pero ngayon po tayo adopted sons and daughters. Dati po tayong mga alipin, we were formerly slaves of the kingdom of darkness. Ngayon po we have become citizens and heirs of the kingdom of light. We were formerly dead in spirit, but now we are alive in Christ as His people. Okay? Kaya po, sa pagkatapos po ng pangalawang bahagi na ito, magkaroon po tayo ng mind check. No? Ang kailangan pong tinatanong natin sa ating mga sarili, are my choices or decisions in line with the Word of God? Is what I'm doing an act of obedience or disobedience? Okay? So now we go to the third aspect that makes up the new creature of a believer of Christ. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung ating mga gawi, our actions. Okay? Actions done in the name of Christ. Actions done in the name of Christ. Sabi po sa verse 17, whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Ito pong bagay na to, self-explanatory. Sabihin, hindi mahirap unawain because very direct yung approach ni Pablo. Ang sinasabi niya, anuman ang desisyon na gagawin natin, anuman ang gagawin natin, meron tayong isang goal o purpose lamang na tumatakbo dapat sa ating isipan. Ano yon? Ano po yung ating purpose at goal? God's glory. Itong aking bang gagawin ay magtatanghal sa Panginoon. Ito po ay magdudulot ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. So we make choices in the name of Jesus. Ang ibig sabihin nun, as much as we are represented by Christ, no, sa ating pamumuhay naman po, we represent Jesus in our lives. Okay?
So, nasaan man po tayo, hindi lamang po sa loob ng simbahan, tayo po ay tinuturing ng mga ambassadors. At ang mga ambassadors po karaniwan ay nasa labas talaga ng kanilang mga bansa. Okay? Halimbawa po, meron po tayong Philippine ambassador, pero kadalasan yung mga ambassador po natin nasa ibang lugar. Meron tayong ambassador sa Amerika, maaring sa ibang mga bansa. Naroroon yung ating mga ambassadors. Nandoon sila to represent us as Filipinos, as a Philippines, no? They are there as ambassadors of their country. Sila po yung mga ano ba sa Tagalog 'yon? Kumakatawan sa kanilang bansa. We are being represented kung saan man sila naka-designate na bansa. Ganon din naman tayo mga kapatid, ano? Kapag tayo nasa loob po ng church natin, of course, we gather as a family of believers, di po ba? Pero kapag tayo po nasa ibang lugar, nasa labas tayo ng church natin, ang mga kasama po natin ay mga non-Christians. Kapag tayo po ay nasa kumpanya natin, kung saan tayo nagkatrabaho, kapag tayo ay nandoon sa eskwelahan natin, kung saan tayo nag-aaral, no? Saan man tayo naroroon, we become an ambassador of Christ to that location. Okay? So it's very important po na yung ating pagkilos ay talagang ating pinag-iingatan, no? Dahil kaakibat po noon yung ating representation kay Jesus Christ. Okay? So, ang problema, it becomes a problem, no? It becomes a problem sometimes kasi kapag kaharap na natin yung ating mga kaibigan na non-Christian, nahihiya na tayong i-represent si Jesus Christ. Na? Gusto nating maging katulad nila sa mga gawi, pag-iisip, and we fail to recognize that we are there as ambassadors, as representatives of Christianity. Okay? But the Bible calls us to stand out, and by that, ang sinasabi ng Bible, mamuhay tayo ng naaayon sa panawagan na natanggap natin graciously mula kay Kristo. Okay? So saan man po tayo naroroon, yan po ang tatandaan natin. Okay? In our neighborhood, in the marketplace, in school, at work, okay? We carry the name of Christ, and so whatever we do or say in front of the world, remember to do it in His name. Okay? To do it for Him. Kahit yung pinakasimpleng acts of kindness or gesture po natin, no? Ilagay po natin yung pangalan ni Kristo dun sa mga mabubuting ginagawa natin. Let the world see that Christ is at work in us. Okay? Sa Corinthians, no? 1 Corinthians 10:31. Let me just check. Ayan. 1 Corinthians 10:31. Ang sabi po sa atin, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. And the same thing that Peter said in 1 Peter 2:12. Sabi niya, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Okay? So glorifying God in our actions results in others glorifying Him as well. Kapag ang Diyos ay naluluwalhati sa ating mga buhay, okay, yung mga tao sa paligid natin will end up, no, by God's grace, glorifying our God as well, our Master as well. So, namumuhay po tayo ng naayon sa ating bagong kalikasan. Okay? So that even the people who do not believe in God will eventually say, praise the Lord. Okay? So, yan. Again, the nature of the believer is to glorify God in his actions. Sa kahit anuman pong ating gagawin, let that be our goal. Para po ang kanyang pangalan ay patuloy na mabigyan ng karangalan at tuwalhati. So, tapos na po tayo sa heart check, sa mind check. Let's go to our body check. And the question that we need to ask ourselves, mga kapatid, as part of our reflection today is, am I honoring Christ with my action or speech? Okay? Naitatanghal ko ba ang Panginoon sa aking salita at sa aking mga gawi? Okay? So sa pagtatapos, mga kapatid, we live our new life in Christ and put on our new identity
At kasunod po nun yung pagkakaroon po natin ng bagong kalikasan, bagong kagustuhan. At doon po nakasalala yung ating mga gawi. I know many times we get frustrated dun sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagbagsak sa mga kasalanan, no? At meron tayong mga nagagawa, nakocommit ng mga bagay-bagay na alam nating hindi nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon, no? But then we have to remember, mga kapatid, that the Lord is still working in us progressively, no? Tayo po ay sinasanctify, tinutulungan ng Panginoon na magpatuloy at hinuhubog ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, no? Pero ang hindi nawawala sa atin ay yung desire, yung appetite. At doon po nakabata yung ating nature. We have the appetite to obey. We have that appetite to bring God glory in whatever we do and in whatever we think of, at kung anumang nilalaman ng ating mga puso't isipan. Okay? Kaya nga po, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, ang kasunod nating nararamdaman po ay remorse, di po ba? Tayo po ay nalulungkot kasi alam natin hindi ko dapat ito ginawa. At ang nararamdaman natin, hindi ito consistent sa aking bagong kalikasan. Nagkakaroon po tayo ng discomfort. Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, meron pong discomfort sa ating mga sarili. Why? Kasi po, yung ating ginawa ay hindi na appropriate doon sa likas na dapat nating ginagawa. Okay? Halimbawa po, kung pilitin mo halimbawa ang isang herbivore ay kumain ng meat, o malamang masuka-suka yan, magkakaroon niya ng discomfort, no? At kung vice versa, ganoon din, pakainin mo ang isang carnivore ng gulay-gulay, kaya niya namang ngatain yun, ano? But he will never be satisfied in doing so. Gayon din naman ang mga Kristiyano, bumabagsak tayo sa kasalanan, gumagawa tayo sa kasalanan, ng kasalanan, paminsan-minsan, okay? Pero hindi iyon nagdudulot ng comfort sa atin. No? Walang Kristiyano na magiging comfortable sa paggawa ng kasalanan. Ang isang tunay na Kristiyano, laging magdadala ng discomfort sa kanya ang mga mali. Okay? At yun ang nagiging paraan ng Diyos para turuan tayong ituwid yung ating mga pagkakamali. Okay? So that is still part of our sanctification process. So again, there are 3 important questions that we must ask. Number 1, will my choices or decisions show that I am at peace with God? And will I have a deep resting peace after I made the decision? Okay? Number 2, are my choices or decisions in line with the Word of God? Is what I'm doing an act of obedience or disobedience? And lastly, am I honoring Christ with my action or speech? Okay? At doon po sa 3 talata, makikita natin paulit-ulit sa verse 15, ang sabi ni Pablo, be thankful. Verse 16, with thankfulness in your hearts. Verse 17, sabi niya, giving thanks to God the Father. Ano pong sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos? Ano man pong ating ginagawa, iniisip sa lahat ng bagay, we must do it out of gratitude. No? So, a thankful attitude, knowing full well na yung ating bagong puso, bagong isip, bagong katawan, bagong pagkilos, ay natanggap natin mula sa Panginoon generously and graciously. Hindi man tayo karapat-dapat, ito po ay ipinagkaloob at ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So letting our hearts be ruled by Christ's peace, letting our minds be filled with His Word, and letting our actions be guided and motivated by His honor are all meant to be acts of thankfulness. Kapag gumagawa po tayo ng mabuting bagay, kapag gumagawa po tayo ng mga bagay na nagbibigay luwalhati sa Diyos, hindi po natin ginagawa yon para maka-earn ng points. Ginagawa po natin yon dahil naka-earn na tayo ng sobrang daming points. No? Dahil sa ginawa ni Kristo. At ang ginagawa lang po natin ngayon ay nagpapasalamat. Ibinabalik lamang natin sa Diyos ang ating mga pagpapasalamat. Okay? So in the same way, ganun din naman, kapag ginawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, di po ba? Hindi naman natin pinag-iisipan na gawa ng masama. Kaya ang lumalabas sa ating mga bibig palagi, hindi ka na nahiya. Hindi ka na nahiya, ginawa mo yan, ang bait-bait sa atin yan. Di po ba? Why? Because natural instinct po natin na tumugon sa kabutihang ating nararanasan. Okay? So everything, we do it as an act of grace. Only grateful people can worship God wholeheartedly and serve Him mightily. Ito po ang salita ng Diyos. Nawa po tayo lahat ay naturuan ng napagpala. Sama-sama po tayong tumugon sa panalangin.
Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, Lord, dahil hindi niyo lang po kami pinalaya mula sa kadiliman, Panginoon. Kami po ay binihisan ninyo ng bagong pagkatao. Nilagyan po ninyo ng bagong kalikasan. Salamat, Panginoon, dahil ang aming pag-uugali, pagpapahalaga, ay hindi na katulad ng dati. Ang nais namin, Panginoon, ay yung mga bagay-bagay na makapagpapasaya sa iyo, Panginoon. Magbibigay luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Kung minsan, Panginoon, pumapasok pa rin, Lord, yung aming inclination towards doing things, Lord God, doing evil things. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Patuloy niyo po kami nawang turuan at hubugin, Panginoon. At huwag hayaan, Panginoon, ang masasamang isipan at gawi ay manahan sa amin. Bagkus, Lord God, ang aming pamumuhay ay maibatay sa iyong mga instructions. Maibatay, Panginoon, sa mga nais mo sa amin. Oh God, we thank you, Lord, for loving us faithfully despite our flaws. Continue to grant us that desire to honor you, Lord God, as an act of gratitude to your goodness. We give you glory and praise, Lord. Let this word of the Lord grow in our hearts, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Lord, it seems so far away. I'm being by some more things today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, Lord is in my heart. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Lift my hands to honor you, because the word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing. I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because the word is true. I will sing. Through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you,
Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap ng basbas na nagmumula po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at manatili po tayo sa ilang mahalagang announcements, mga kapatid. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up, whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the